ang kanilang ipinamamarali dyan, Sen, bago yung araw na yan, may mga ilang senador na nagpa-interview. Naku, awang-awaan niya ako doon sa mga general eh. O, magre-retiro na lamang anya, hindi pa namin na-promote. Parang ganun po eh, ang nangyari. At ito pala, ipinakita nilang naaawa sila awang-awa kunwari. daw po sila, Sen. Oo. Pero sino ang may kasalanan? Kasi nung magkaroon siya ng power grab on June 3, kahit 12 lang, pinilit na lang kinuha yung bit. Yes po. Oho. Sabi nga natin, kahit na illegal, kahit na irregular ang pagkakagawa, unconstitutional nga yun eh. Oho. Kinakailangan malaman ng tao na para mapalitan mo yung mga opisyales ng Senado, kailangan mo ng majority of all its members. Oho. Ang majority po ay nananatiling 13. So 12 lamang sila, pero nangahas sila na gumawa ng aksyon. Unang-una, pinalitan ang secretary, pinalitan ang sergeant at arms, pinalitan ang president pro tempore, Oho. at yung president pro tempore na hinirang nila ay umakto na Senate President. Ayun. Lahat po ng ito, sa isang araw na ginawa nila ay illegal. Puro illegal ho pala Pagkatapos talaga, no? noon, sila mismo ay nagpahayag na noong June 3, nagsimula na, nag-announce sila ng sinidye. Aho. Sa mga Sinigi adjournment. Opo. Sinidye adjournment, na-bypass ngayon yung 5. Opo. Sana man lang, bago nila sana kinuha yung beat, Opo. hindi sila nag-announce ng sinidye. Sana yung June 4 o kaya June 5 kung gusto nila, naglagay sila ng isang araw para ma-confirm yung 5. Oho. Kaya pala may tumindig doon na isang senador na talagang pinaninindigan niya na hindi, continuing session po itong ginanap natin. Hindi ito anya bagong pagdinig na ipinatawag daw po, Sen. Alam mo, pwede nilang ipilit yung argumento na yon kahit na pamali. Alam mo kung bakit? Kasi yun lamang ang iniisip nilang kadahilanan para masabi nila na yung less than 1 year Oho. na requirement sa ating batas ay hindi magkabisa. Opo. Dahil sabi niya, continuing lang naman yan kasi yung nakaraang designation is continued on the special session. Yun na nga po. Oo. Eh, sino maniniwala sa'yo, kahit na siguro high school graduate lang dyan, nung sinabi mong sinidye, natapos na yung first regular session. Okay, tapos na yon. Diniklara ko Ang na yun ibig lahat, sabihin opo. na bypass na. Oho. Alam mo, kung babasahin mo, pati saligang batas, na-violate eh. Opo. Kasi Article 7, Section 16 ng ating saligang batas, kapag na-bypass ka, you will need another appointment. Yun, opo. Okay? Kasi na-bypass ka. Nung tinanong ko nga yung isa sa kanila na tumindig na representante ng isang Opo. grupo na constituting 5 of them, sabi ko, alam ninyo yung birthday ninyo, natapos na last month pa, di ba? Kasi Yes po. lahat sila, karamihan sa kanila, nag-birthday May 2026. Parang 2 doon, parang 3 May Opo. 2026, yung 2 ay April 2026. So, puro less than a year na lang So, talaga. kinilala nila, natapos na kayo eh. Kasi umabot na kayo sa mandatory age. Oho. Sa mga tweet, hindi na kayo pwedeng i-reappoint. Tama. Oho. Pumayag naman sila. Tama po. Pagkatapos, alam mo ba nga ako yung Republic Act 11939? Ayan, tinanong niyo po yan doon sa general. Itong batas na to, inamend niya yung Republic Act 11709. Alam ko po, sabi niya. Alam mo rin ba ako kung bakit ko binabanggit yung batas na ito? Alam din daw po niya. Alam ko po, sabi niya. Sabi ko, na nakulang na po kami sa 1 year. Oho. Gano'n pa man, binanggit ko pa rin, totoo, sabi ko, na ang sinasabi ron, sabi niya, napakalinaw Oho. na hindi na kayo pwedeng, ito, sabi ko, binasa ko to be eligible for appointment or promotion to the grade of Brigadier General, blah, 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 the officer must have at least 1 year remaining of active service before compulsory retirement. Oho. Sabi niya, alam ko po yun eh. Yun na Ngayon, po, sagot niya, paano ngayon yan? Sabi ko, ako,
sinasabi ko lang para ma-record na nakakalabag po tayo sa batas na ito dahil pare-pareho na po kayong less than 1 year. Less than 1 year na lang sa serbisyo. Ngayon, so kinakatwiran nung mga gustong tumayo, continuing naman yan eh. So, bahala na po ang korte sa tamang pagkakataon at sa tamang paraan at kung sino po yung magko-question ito, kung tama po yung yung naging ginawa nila. yung ginawa ng Commission on Appointments. Kasama po ako doon, kaya hindi po pwedeng hindi ko po banggitin yun. Yun. Ayaw ko po na malaman ng sino man na magre-review sa kaganapan ng mga pangyayari. Sometime in the future, merong magko-question ito. Opo. Malaman nila na isa sa amin ay tumindig Ayun, para lang pinuntos niyo sabihin, po yun. para lang sabihin ko na meron po tayong nilabag. Palagi akong ganun, Jen. Magalit na yung gustong magalit. Kasi tayo ay binigyan ng mandato ng ating mga kababayan. Isang mandato na hindi mo matatawaran. Tiwala na ibinigay sa atin. Yung tiwala na yun, hindi ko pwedeng salaulain. Opo. At baliwalain. Hindi pwedeng Baliwalain. Opo. Basta tama po, kinakailangan nating banggitin. Oho. So kasaysayan na lamang po magpapasya at ang korte sa mga darating na panahon kung paano po nila bibigyan ng pagdidesisyon itong mga bagay na ito.